Daming riders oh. So guys, bali nandito na tayo sa Marilaki. Tingnan nyo naman yung mga motor, ang dami. Ay, ito isang grupo to. Subukan natin yung tumambay rito kahit dito lang sa ano, sa labas. Tingnan natin kung ano yung makakain natin dito. O may inom lang kahit sa kahit drinks lang. Mas magkano yun ito? Yung Nutella na cream cheese. Okay lang tayo sa rito guys. Thank you, sir. Thank you. So guys, ubusin lang natin to tapos alis na tayo agad. Baka abutan pa tayo ng ulan. So guys, good morning. Bali ang biyahe natin ngayon, pupunta tayo ng Marilaki o kaya sa Pililya, yung pag-akyat lang ng Sampaloc. So samahan nyo ngayon, samantalahin natin hanggat may araw. So alright mga paps, good morning sa inyo. Is Corio Motovlog, nagbabalik po. So sasamantalahin natin tong araw na to guys. Medyo sumilip yung haring araw. Subukan nating mag-rides ngayon. Total, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag long ride sa malapit. At sana pagbigyan tayo ngayon. So maghanap lang muna tayo ng gasolinahan guys, para all the way na tayo. Bali ang balak nga talaga natin pumunta ngayon sa Marilaki, dun sa may Big C, sa Devil's Corner. Medyo malapit lang naman yun dito sa atin. Tsaka pag pupunta ako ng Marilaki guys, di pa ako nakakatambay ron eh. So subukan lang natin. Dito na lang tayo magpaga sa Hebron. Medyo mura gasolina rito eh. Ano, 63.70. So hindi na masaba, dati kasi maabot ng 70, 80, di ba? So dito okay na rito. Kahit magpakarga lang tayo ng konti. 100 lang. So pwede na yan, 100. 1.5 liters, marami na rin tayo mapupuntahan yan. So tara na guys, let's go! So guys, palabas na tayo ng highway ng Baras at approaching tayo sa bayan ng Tanay ngayon. Napakasarap talaga humataw rito. Dire-diretso kasi walang masyadong nakakasabay na truck na malalaki. Di katulad nung mga nakarang long ride natin, pag dumadaan tayo rito, makakasabay natin mixer, mga truck ng basura. So ngayon wala, ang sarap. Tsaka kung napapansin natin, wala na tayong masyadong nakakasabay ng mga riders kasi tanghali na nga tayo. Filipino time. Medyo napasarap yung tulog natin kagabi. Malapit na tayong kumaliwa rito sa crossing, papunta ng Sampaloc. Labas na kasi yun ng papuntang Marilaki. Tapos all the way tayo ron sa Big C. So yun nga guys, hindi pa kasi tayo nakakatambay doon. Try lang natin. Kasi last time yung huling punta natin sa Marilaki, hanggang doon lang tayo sa ano eh, ano bang kapihan yun, basta doon. Hindi na tayo sumagad. So ngayon ito, subukan natin. Tsaka may dala tayong extra battery. Kasi yung talagang nung first time natin, hindi talaga tayo nagplano eh. Wala tayong dalang baterya, wala tayong dalang charger. Baka parang long ride lang, no? So ito, sana maging successful, wag maging epic. At sana ay maging magandang biyahe. So ito guys, kakaliwa na tayo. All the way na to hanggang Sampaloc. Medyo maganda yung bangkingan dito. Kaya lang syempre wag na tayong bumangking. Hindi naman natin ugali yon. Syempre kailangan din talagang, alam nyo, pag nagdra-drive kayo ng malayuan, kailangan nyo rin talaga mag-practice ng banking kasi may mga sharp curve kung tawagin. Kinakailangan din yan ng mga pagliko, yung mga ginagamitan ng
leaning para kung sakasakali hindi ka mag-overshoot. Kumbaga yun guys, pinapractice talaga yun. Hindi yun basta-basta ginagawa ng hindi ka madalas magbiyahe, mag long ride kung wala kang experience sa mga zigzag. Kasi kumbaga parang napaka-delikadong gawin yun, yung banking. Kasi kailangan naman talaga yan, nire-record yan. Kasi yung tanong dyan, kung hindi ka babanking, paano ka makakaliko ng husto, di ba? Kumbaga dapat nasa lugar lang. So guys, nung pumunta nga pala tayo ng Infanta, bali bumiyahe tayo papuntang Jariel's Peak. Dito tayo dumaan yun eh. Ayun, talagang medyo maulan yung time na yun. Kaya hindi tayo masyadong nagpunta sa mga yung mga pasyalan ng mga tao ron. Pero naging maganda yung natin doon, yung biyahe. Kasi pagkakaalam ko summer yun eh. Tapos ang baba ng fog. Talagang napaka-solid. Para kang nasa Baguio. Talagang napaka-solid ng ng fog. Hanggang sa umabot ka na ng Jariel's Peak. Tapos astig pa yung mga madadaanan mo doon. Yung overlooking. Kaya pinapasyalan pa rin. Hindi talaga nalalaos yan, yung Jariel's Peak na yan. So tulad nga nun guys, ang ganda ng biyahe rito. Medyo paahon siya pero hindi naman matarik. Hindi kagaya kapag nagpalo alto ka. Yung nag-shortcut ka dito sa may Langundi. Talagang yan, mahihirapan ka. Ayoko naman kasi dumaan dun. Kasi pag naglagundi ka, yung shortcut doon, yun eh, shortcut na papuntang Palo Alto. Sa Marilaki rin ng bagsak. So guys, papuntang Daranak yan. Ayan. Itong nadaanan natin na to. Kapag kumaliwa ka ron sa may kanto na yun, yung may nakalagay na Welcome to Daranak Falls. Yun, papunta yun. Medyo maganda na rin doon guys. Grabe guys, ang sarap. Ang lamig na ng simoy ng hangin dito. Oh, si Manong nakahubad pa. Ayan pag humahataw ka, ramdam na ramdam mo yung yung hataw sa'yo ng hangin. Talagang probinsya na rin. Tapos kapag dumadaan tayo, ito yung mga part na gustong gusto ko yung lugar na to. Medyo may zigzag. Tapos medyo may paahon ng konti. Meron pa nga rito yung isang diretso, yung kita mo yung bandang unahan, yung itaas. Baga ito na ata yun So guys, yan nga pala yung bakasyunan. Galaan din yan, may mga hotel din yan sa loob. Pwede ka mag-stay overnight. So ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan 'di ba? Ito medyo palusong ng konti, tapos medyo aahon. Kasi diyan tayo pupunta sa Matarik na yan. Bali Marilaki na yan eh. Tapos malapit na rin tayo sa Sampaloc, Tanay. Kung saan doon tayo liliko papunta ng Devil's Corner. Medyo madilim na Sana wag na munang umulan. Wag sanang maging epic fail yung natin, yung biyahe natin ngayon. At ilang kilometro na lang rin at kakaliwa na tayo. Naka 400cc si sir. Stig. Balang araw magkakaroon din tayo ng ganyan. Konting sipag at tiyaga pa. Kapag medyo may mga priority ka pa sa buhay, hindi mo muna naiisip yung mga ganyang motor. So guys, kapag ganyang mga dotted lane, pwedeng umovertake dyan. Pero pag naging solid lane na ganyan, yan, bawal nang umovertake. So bali guys, andito na tayo sa crossing ng Sampaloc, Tanay. At kakaliwa na tayo rito, all the way to sa Devil's Corner. Ito rin yung way na papuntang Palo Alto, yung papunta ng Antipolo. So guys, na-check natin yung papunta ng Devil's Corner tsaka Big C. Nasa 16 to 14 kilometer pa. So bali binabaybay na natin yung Marilaki guys. Medyo mag-iingat-ingat tayo rito. Kasi minsan hindi natin maiwasan, di ba? Maraming nagpo-post sa YouTube, sa Facebook na marami pa rin talagang kamote. Mga kamote rider.
Ito bungad pa lang to eh. Mamaya subukan natin tumambay ron nang makakita naman ng mga banking nila. Sarap na humataw rito. Dito medyo siko na talaga yung ano eh, mga bangkingan dito. Siguro kapag magdra-drive ka rito guys, wag kang sasagad sa gitna. Kasi minsan yung mga nag-overshoot na walang pakialam sa ano, sa kalye, di ba? Minsan kumakain sila ng linya eh. Doon nagkakaroon ng mga collision. Nagkakaroon ng mga head-on na aksidente, nag-overshoot sa mga truck, di ba? Ang alam ko hanggang dito lang ako nung nakaraan eh. Eto, may picture ako dito sa lugar na to. Marami pa rin mga riders. So malamig pa rin yung ano, yung simoy ng hangin guys oh. Konti na lang, 8 kilometers na lang, makakapunta na tayo ron sa Devil's Corner. Alam nyo guys, di naman talaga nakakatakot pumunta rito. Kung magdra-drive kayo, yung iso-solid nyo talaga yung pagiging safety first nyo. Kasi yung iba nagiging pabaya eh, natutukso kapag sobrang lawak ng kalsada. Ito, lagpas na tayo ng Cape Katrina. Ito, maganda na yung view rito. Ito pala yung Martesem oh. Martesem. Dito hinihintuan rin to ng mga riders oh. Saka yung mga tambayan dito ng mga ano, namimitik. Ito, ang dami ng resto rito. Wow, naka NMAX. Yan oh. Woo, banking na malulupit. Uy, ang dami mabibiling mga prutas dito. Yun oh, may rambutan oh. So mamaya balik tayo ng Cape Caterina. Kahit bumili lang tayo ng ano, kahit yung maiinom lang. Ang gusto ko kasing mapuntahan yung talagang tinatambayan ng mga ano eh, mga riders. Yung may mga pumipitik. 7 kilometers pa. Konti pa. Sarap dito kapag grupo-grupo kayo. Pero pag solo ride, okay lang rin naman. At nakaka-relax rin naman talaga. Kumbaga parang sarili mo lang iintindihin mo kapag solo ride ka. 3 kilometers na lang. Ito ata yung lugar na maraming namimitik eh. Di ko alam kung iisa lang yung manukan na yan. Ano, grabe kasi yung mga ano, mga bangkingan dito. Ano, grabe yung mga paliko oh. 'Di ba, siko. Ang lupit ng mga bangkingan dito. Uy, may mga nagtitinda ng suman. Tsaka napansin ko, no, bihira yung mga vulcanizing shop dito. Kaya dapat talaga makapal yung gulong mo eh. Magdadaan ka sa ganito. Yung atin pa naman medyo may kapanutan na. So guys, nandito na tayo sa Marilaki. Yung tambayan ng mga maraming riders ngayon. Bali ilang oras din natin biniyahe. Pero kung mapapansin nyo guys, ang dami mga nakatambay na ano rito, na mga riders. Dahil mga motor na nakatambay oh. So first time lang natin pumunta rito. Mapapansin ang dami mga grupo-grupo na mga nakatambay. So guys, napansin ko rito no, walang signal yung cellphone. Talagang napaka ano, liblib na kasi yung lugar na to. Masyadong mataas, parang walang mga cell site. Tapos ang dami mga vlogger, mga photographer, mga nakikita mo rito, ayan oh. Sarap tumambay rito, ang lamig. Tapos di natin alam kung dito yung mga napipicturean na mga bumabangking na solid
Ayan o. Ang dami kang makikita rito ng mga iba't ibang klase ng motor. Malalaki. Hindi ko alam kung ito talaga yung tambayan ng ano, ng mga mamimitik. Yung mga nakikita natin napapanood sa YouTube, yung mga nakikita nating mga bumabangking, mga naglilining na mga malulupit. Tingnan nyo na may mga motor, ang dami. Ay, ito isang grupo to. So guys, subukan natin sumagad paron ng konti bago tayo bumalik. Tingnan natin kung ano yung meron pa ron sa dulo. Sana mapitikan naman tayo rito. Ano, ang dami pang mga rider, talagang tambayan to sa lugar na to guys eh. Sagad pa tayo ng konti. Mambay lang tayo saglit doon. Ito, marami pa rito. Uy, may namimitik. Sana napicturean tayo. Ito na ata yung tinatawag na manukan eh, no? Sarap, ang lamig na rito. Ang daming mga riders, oh. Yung hinintuan siguro natin, yung talaga yung tambayan dito sa Marilake. Wala na. Sagad na talaga hanggang dito. So wala na. So tara na guys, balik tayo. Wala na siguro rito. Doon na yung pinakatambayan siguro ng mga ano, riders, yung mga mamimitik. Talaga pag mag-U-turn ka, mag-iingat ka. Tara, balik tayo sa ano, sa Cafe Katrina. Dito na yung tambayan ng mga ano, mga riders tsaka yung mga mamimitik. Anong oras na ba? Alas 10 na, oh. Tandaan natin yung lugar na to. Ito yung time na dumaan tayo rito kasi makikita natin yung kung sino yung mga namitik. Siguro ito rin yung tinatawag na manukan. Daming riders, oh. Yung mga pinipicturean lang nila yung mga ano eh, no? Mga lady rider. Kanina pa yun, no? Yung nakamiyo na yun, no? Pabalik-balik dun sa lugar na yun. Natin. Baga hindi naman ito masyadong malayo, pero talagang pinupunta ng mga maraming riders, talagang tinatambayan. Nakita nga natin, di ba? Yung talagang tambayan ng mga mamimitik at maniniyot. Malapit na ata tayo sa ano, Cafe Katrina, kung saan pumunta si ano, Ramon Bautista. Nag-vlog siya nakaraan doon. Mayroon siyang ni-review na bagong motor, yung Kimco ata yun. Napanood natin sa YouTube. Ito na yung CK. Subukan natin tumambay rito kahit dito lang sa ano, sa labas. Daming riders dito. At tingnan natin kung ano yung makakain natin dito o yung maiinom lang kahit drinks lang. So ito, nandito tayo sa Cafe Katrina. Ang daming mga huminto rito na ano, na mga rider. Solid din yung view rito guys, oh.
Saan yun? Ito, yung Nutella na cream cheese. Kaya lang tayo sa rito guys. Wait na lang natin yung order natin na Nutella cream cheese. Sir. Thank you. So guys, ubusin lang natin to tapos bis na tayo agad. So guys, napakasarap naman rito. Sarap uminom ng milk tea rito. Tapos nasa tabi ka pa ng highway rin sa Marilaki. Pahinga lang tayo saglit tapos uwi na rin tayo. Sarap, di masyado matamis. Bali mga nadaanan natin kanina, puro mga naka big bike. Tapos nagtanong tayo ng prutas, medyo mahal pa rin pala talaga yung mga prutas dito. May mga mabibili ka rin namang ano na tinitinda rito na makikita mo sa palengke yung presyo, pero hindi naman ganun kataas. So guys, tara, inubos lang natin tong ano natin, hindi mo natin nakakape. Tapos uwi na agad tayo. Baka abutan tayo ng ng ulan. Bali 10:30 na ng umaga ngayon. Ito, napakaganda rin ng view rito. Sabi nito guys, try nyo pag pumunta kayo rito sa Marilaki. Bali dito yan sa may ano, Cafe Katrina, bago mag Big C. Dahil pa pumapasok na ano, ng mga rider. So 110 lang to. Sulit, tanggal yung pagod mo rito. Pagkatapos ng mahabang biyahe, inuman mo ng milk tea. Baka sulit na rin. So tara na guys. O sibat na tayo guys, baka abutan tayo ng ulan. Solve din tayo ron sa isang milk tea na ininom natin. Sarap din. Highly recommended. So dito yun guys, so dyan sa Cafe Katrina. So tara na. Medyo iba na yung simoy ng hangin ngayon. Dyan tayo nakapwesto. Iba yung lamig, parang may kasama ng ulan. So na-experience lang natin na tumambay dyan sa Cafe Katrina. So sana guys, nagustuhan nyo tong video na to. Next time na pupunta natin, bala kong pumunta sa ano, sa Hala-Hala. Iikutin natin yung Pililla Rizal, Hala-Hala, Mabitak, yung labas natin sa may Sinuluan. Kinumpute ko yung ano, yung kilometers niya kung ilan. Bali, kung magsisimula tayo rito sa may bungad lang sa kanto ng Hala-Hala, yung paikot ng Mabitak, tapos pagdadaan ka rito sa kabayanan ng Hala-Hala papunta ng Sinuluan, tapos yung labas mo rito sa may kabilang side naman, yung labas mo ay sa may Pililla Windmill. Nasa 30 kilometers lang yung ano, yung layo niya, yung circumferential niya, kaya malapit lang. Kaya pwedeng mag-ride sa mga ganon. So guys, tatapusin muna ni Scoria Motovlog yung video niya rito. Kung sakaling bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, like and share. Tapos mag-comment ka na rin guys kung saan yung gusto mong puntahan natin, para kung sakasaling kaya ng budget at oras, o puntahan natin yan guys. So hanggang sa muli guys, inuulit ko po na lagi po tayo mag-iingat sa bawat biyahe natin. Yun po ang ipra-priority natin. Wag po nating ilalagay sa alanganin yung sarili natin kapag nagra-rides tayo. At kung sakaling balak mo pumunta dito sa Marilaki, hindi naman talaga nakakatakot bumiyahe rito. Nasa driver po yan. Kahit sabi mong may mga kamote na makakasabay, so konting pag-iingat at dasal lang po. At saka ang may advice ko lang, huwag kayong masyadong sasagad sa gitna kung sakaling hindi naman ganun kabilis ang mga takbo ninyo. So tulad nyan, sinasabi pa lang natin na mag-iingat tayo dahil sa dami ng mga kamote na makakasabay natin dito. So hanggang sa muli guys, this is Scoria Motovlog, ang inyo pong lingkod